magandang hapon! Hapon na. It's already 12:30. And yeah, I'm officially on a zombie mode or woke. Grabe, alas 4 na naman ako nakatulog kagabi. Parang gusto ko na umiyak kasi hindi ako makatulog. Grabe, 'di ba? Ano lang, malapit lang dito yung train track dito sa harap namin. Naririnig ko na yung train, as in, napa-close and open ko yung train na hindi pa ako nakakatulog. Tapos si Dwayne nag-snore. Pero ayoko siya istorbohin kasi nga may work siya. So, yun, parang talagang, sabi ko, ano ba yan? Anong oras na? Gusto ko na talagang matulog. Pikit ako ng pikit. Pero, wala, laging na interrupt. Ang hirap sa ribs. Ang sakit-sakit. Hindi ko alam kung dahil wala ng space si baby, so nakikipagsiksikan na siya sa tapos siguro lumalaki siya. Kaya wala ng space sa stomach ko or what. But yeah, basta siya na kayo sa kalat ng kalat-kalat. Hindi pa ako nag-ayos ng bed. Everything. Kasi mga 4, tapos nagising ako mga 11 ata. On and off yung tulog ko, hindi dire-diretso. Kahit na anong umaga na. Nakakaloka nga eh. But anyways, nanonood ako ng mga vlog. Ngayon kakatapos ko manood nung vlog ni Ena Bonina. Ang cute-cute ni Adi. Naglalaro ng timba. And mamaya magpe-prepare na rin ako na lumabas. Pupunta ako sa house nila Jong. Kasi magluluto daw siya ng lunch. Sinabi na niya sa akin kagabi pa, magluluto daw siya ng kare-kare. So yun, punta ako sa house nila, makikikain. Tumitingin, kagabi, di ba nakatulog kami? So, nakatulog kami ng mga 6. Tapos nagising kami mga almost 8 na. So, medyo parang hindi kami makatulog ng maaga. So, siya na maaga. So, nagkwentuhan muna kami. Tapos, mahilig kasi kami tumingin ng mga old pictures. Tapos, nakita ko yung mga picture ko last time nung bago pa lang kaming kasal, nung nagdi-date pa lang kami. Grabe. Sabi ko, ang taba-taba ko na, parang nadoble na ata. Tapos, sinasabi ni Dwayne na parang ang tamad-tamad ko na daw, sabi ko kasi sa kanya, parang ang losyang-losyang ko na. Tapos sabi niya, paano namang hindi? Kasi ang tamad-tamad mo nang mag-ayos sa sarili mo. Which is true. Dati, kahit paano, nag-aayos pa kasi sa sarili ko. Tapos pupunta pa kami, nagpapatread ako ng kilay and everything. Tapos, there was a time na hindi pa ako buntis. Bigla ako na lang, sabi ko, ay, kakatamad. Kahit paglagay ng moisturizer, yun sa face, as in, wala. Ang dami-dami ko nga mga imbak dyan na mga moisturizer, scrub, ano ba? Saan dyan? Tapos pati yung mga binili ni Dwayne sa akin ng mga Clarisonic, hindi ko na ginagamit, nandun lang sa banyo. Pero sabi ko kayo Dwayne, sabi ko, hindi. I decided. Pagkatapos kung aalagaan ko naman yung sarili ko. Kasi hindi lang naman for me yun. Of course, dapat alagaan mo yung sarili mo for yourself. Pero, para din kay Dwayne, di ba? Sa husband mo. Siyempre sabihin na, ano ba naman yung asawa mo? Losyang-losyang. Nasa bahay na nga lang eh. Hindi pa alam, ayusin yung sarili niya. Pero, very, very first priority ko pagkatapos kong mga anak is bumalik sa dati kong weight. Hindi naman ako ganun kapayat dati. Mataba din ako. Hindi naman mataba. Okay lang. Kaso, mahirap kasi pag ganito, ang hirap kumilos pala. Ang bigat ng katawan. Pag may extra baggage.
So, yun. And then, luckily, balak kong mag breastfeed. Hopefully, maging okay yung breastfeeding journey ko. Sabi nila, makakatulong yun para magpapayat. So, hopefully. And then, yeah, nanood pala ako nung 10 things that I'm grateful for ba yun? Or something ni Jubelita. Basta yun. Wait, I check ko. Oh, yeah. 10 things I am grateful for. Pinanood ko siya kahapon. And then, naalala ko dati, if you remember, yung may book ako na binasa nun, The Magic. Doon ko natutunan yun to be grateful of what you have. Parang, kailangan i-appreciate mo yung anong meron ka para magkaroon ka pa ng more. Kasi paano ka bibigyan ng like more stuff or more, basta yung mas sigit pa kung ano meron ka, kung ano nga yung meron ka hindi mo alam i-appreciate. So, yun, maganda yung book na yun, as in one of my favorite book, The Magic. Pero ang unang book na talagang na-inspire ako na nabasa ko is The Purpose-Driven Life. Yun. And then, yun nga, yun, The Magic. The Magic is like, lang siya, tinuruan lang niya akong maging, habit ko na maging thankful for what I have. And yun. Tapos maganda yun kasi tuwing may nababasa ako, tapos, yung minamarkan ko, tapos sinishare ko kay Dwayne. Kasi si Dwayne hindi siya masyado mahilig sa magbasa ng book. Ang hilig lang niya is magazine and newspaper. And yun. And then my last birthday yata, or is it my birthday or Christmas? Basta December. Niregaluhan ako ni Dwayne ng book. So, yung kasi, yung The Magic, siya, 3 ata yun. Basta, siya ni Rhonda Byrne ba? Ayan, ito. Tapos yan, binalan ako ni Dwayne itong, The Secret. Ito yung pinaka-first na release. Tapos yung The Magic. Tapos meron pang isa. Tinago ko kung hindi ko pa binubuksan kasi hindi ko pa tapos to. And, yun. Nawala na ako dun sa topic ko. Yan, napanood ko yung video ni Jubilita about the 10 things I am grateful for. Then, na-remind ako kasi biglang nung nandun ako sa house nila Dwayne, lagi pa ako nagsusulat sa note every day, 10 things what I'm grateful for. Yun, ginawa ko siyang parang habit. Tapos nung biglang naging busy kami sa pagpapak and everything, biglang nawala sa routine ko. And then, nung nakita ko nga yung video niya, parang na-inspire akong gawin ulit. And, hinanap ko talaga yung notebook na lagi kong pinagsusulatan dati. Ito. Ayan, andyan pa nga yung name ko. Magnolia. Ang tawag doon, ito yung notebook na lagi ko pinagsusulatan dati. Meron pa, ang dami pang space. Meron na akong natapos na isang notebook. Nandun sa house nila Dwayne. Tinago ko. And then ito. So, yun. Sabi ko, na-inspire ako na gawin ulit. So, yan, nilabas ko siya ulit. And, yeah. Hopefully, may tuloy-tuloy ko siya. Kasi maganda talaga siyang habit. Pag, parang, habang sinusulat mo kung ano yung grateful ka, lalo mo na-appreciate. And then, habang na-appreciate mo yung mga blessings mo, lalo kang nag-attract ng positive vibes or blessings. Yun. So, yun lang. Ano ba yan? Good morning lang ako. Haba-haba na. But anyways, manood lang ako ng mga vlog ng konti. Tapos, magpe-prepare na ako to go to
Jong's house. Nagme-message na siya, baka gutom na yun. So, yeah. Ayan, naglalakad na ako papunta sa LRT. Gutom na daw si Jong, kawawa naman. And nagdala lang ako ng ng drinks kasi alam ko hindi sila nag-stock ng drink dun sa house nila, yung soft drinks. Healthy yung dalawang yun eh. So, sabi ni Jong, nagdala daw ng drinks. Kare-kare, masarap pag may soft drinks. Kung sino pa yung buntis, siya pa yung very unhealthy, no? Ayan, nandito na ako sa, block nila, Jong. Very familiar yung pinagbablagan niya lagi dito. So, yeah, message ko na siya. Let's see. Nagmumuk up pa ata siya eh. Ayun pala siya, nagbablog siya dun sa bintana. Parang parang nakakulong lang eh. Nakakulong ka ba? Eh, kita nyo yun, may katulong dun o gustong lumayas. Nandito na ako sa Mansion de Sun. Ayan yung kanyang kare-kare and rice. Kami din, ganyan na. Pa-healthy. Then yung mag-uong. Kain tayo, ayan. Ito makawa muna. Nadinig mo Coke. Yung house niya. Diyan yung niya, yung office niya. Diyan siya nag-edit ng mga vlogs. Wow! Hindi na YouTube room mo. Yeah, diyan siya nag-film. Ayun! Wala na binipil. Ayan, nandito na ako sa room nila. Grabe, busog na busog ako. Nakapos na. Busog na busog ako. Ayan. Ay! Dito mo nilagay yung sa inyo. Ba't yung sa inyo? Ang laki yung sa amin, parang mini. Panspas? Oo. St. Antonio. Yun sa amin sa St. Joseph. Ayan, may naglalaro sa baba. Manonood kami ng movie. Magba-block screening kami. Wow! Oo, naman ni Chris eh. Yung mga fans nila, grabe no? Ang yayaman. Block screen. Oo. So, yan. Ayan, yung mga, kahit saan ako pumuntang sulok, meron yung mga mukha nila, Oo naman, parang hindi mo di ba? Ano yan, ano tawag doon? Yung sa logo ng YouTube, trademark ba? Ano yan? Basta yun. Watermark? Oo. Ayan, nandito na kami sa my Starbucks. Lalaki ng mukha natin. Oo nga, kailan ko rin ako grabe. Ang ko nga ito, makakainom ko na bigla. ang lapit. Nandito na rin si Edmond, nag-order na siya ng drinks namin. And yun. Ay, hindi ko pala na-vlog kanina. Nasa kami, nakalimutan ko palang mag-vlog sa Moss. Nakalimutan ko mag-vlog sa Moss. Meron na namang pasa si Jong. Attendance check daw. Kami, nag-dinner kami sa Moss ni Jong, tsaka si Edmond. And now, lang kami, relax. Kasi yung asawa ko, huling hirit na rin niya. Bachelor. Oo. Hindi, promotion ng isang kulig nila. Papakain daw. So, yeah. Hindi ka na yung Java chip. Tapos, umorder si Edmond ng, mga cake. So, ito yung pandan. Gula malaka pandan cake. Ano yan? Why you only have cheese? Orange chocolate. No, I share with you. Alright. So, yun. Ayun na si Edmond. Asawa ni Jong. Pinakilala. Sila si Edong, Edmond and Jong. Love team. Edong and Jong. Parang bagyong Edong. Baduy mo naman. Home. And wala pa rin si Dwayne. Nasa pa rin siya, nasa labas. Pumunta sila for dinner. Dinner nung, parang, ang tawag doon, celebratory dinner ata nung kulig nila kasi na-promote. I don't know as what, but yeah. Pero maya-maya uwi na rin daw sila. It's already 10:30, so yun. And I think na enough water ako. It's been a long time since na-feel ko to, pero parang nabibingi na naman ako. So later I need to drink water.
And yeah, I had a good day. Tagal na rin yung ganito yung lumabas ako tapos naglakad-lakad ng konti na hindi si Dwayne yung kasama ko. Parang matagal na rin na ko nang nagagawa to, and I enjoyed it. Kanina nanood kami ni Jong ng The Etiquette of Mistresses ata eh. The Etiquette of Mistresses or Etiquette of Mistresses. Yun. Okay lang yung yung movie. And yun. Thank you pala Jong dun sa kare-kare. Nice siya. And then sabi niya madali lang lutuin. So ita-try ko siya. Bibili ako nung mix. Tapos ita-try ko siyang lutuin. Kasi gusto rin ni Dwayne yun eh. Yung kare-kare. Ito yung pupunta kami ng Lucky Plaza. Sometimes in-order niya yun. So, yun. Meron pala akong mga nabili sa Daiso. Nothing spectacular. Bukas ko na papakita na tinatamad ako. Wala lang, 4 lang siya. Pakita ko ng alak. Sige. So, ito yung water bottle ko. Tawag dun. Ito lang yung talagang gusto kong bilhin doon. Grabe, iba na talaga pang may bahay ka. Ang iniisip mo na lang lagi yung for your house. Hindi na yung dati pag pumunta ako Daiso, wala lang yung mga arte-arte lang binibili ko dun. Yung mga display, walang masyadong Ngayon yung talagang magagamit na. Yan, bumili ako nitong platito. Maliit lang siya. Yan. Ganyan. Maliit lang. Platito. Kasi wala kaming ganitong size na plate. So, yan. Minsan kasi parang may cake or prutas lang. Diba kailangan ng maliit na plate lang. So, this one. And speaking of fruits, gusto kong kumain ng prutas. And ito para dun sa room kasi yung yung hand wash ko dun sa toilet sa room masyadong malaki, gusto kong hatiin for here and then para dun sa room at saka para dito sa common area. Tapos maganda to kasi ito yung yung pump na ibabubble niya, yan magiging bubble siya yon. And this one, sana to ma-effective siya. Ay, na-effective. Parang talagang siya, sakto dun sa sa cortina. Paglalagyan ng, parang gagawin ko siyang curtain rod. So, hopefully, can. Yeah, yun lang. 1, 2, 3, 4. So, $8. Yun. So, mamaya ulit pagdating na lang ni Dwayne. Ayan. Ang pangit ng angle doon, no? Grabe yung double chin. Baby is home na. How's your dinner? Okay, oh. Nice? Yeah. Feels nice then. Yeah. Nag-enjoy siya. Tingnan niyo yung t-shirt niya. Yeah, it's like small kid. You eat a lot, is it? Huh? You eat a lot, is it? Because okay, the dishes came like the people put only all the dishes there in I think 10 minutes over. Yeah, puro lalaki. I think 10 minutes. The people behind order lesser food. Haven't even finished. We finish ours. All very hungry, yeah. I don't know. All like starving. Never eat for the past 10 years. like that. So, yun, night na kami. Kumakain lang ako ng fruit. Sir, wala naman na kaming gagawin. Mag-edit pa ako ng vlog. So, mag-good night na ako. Good night! Good night!